Okay po, tayo po tayong lahat. Ang-aan po ulit tayo. Kasi po habang kumamanda po tayo, share po tayo. Parang bibigin po natin sa bawat isa na welcome. Sa inyo lahat, pinamakain ko po. Agad po tawagin na po natin ang session number 2. Hayaan mo yun. Ay. Ingat ka naman sa mga siya. Ang galang natin.
sing your praise. Jesus, Lord Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, all the cause of Christ. For the joy is this, all the cause of Christ. Is the food that I desire, or stash the bread my brother's heart? My baby said about my God, if you would build your kingdom on the cross of Christ. Salamat po sa awitin po na yun. Awitin po na yan is, ano daw yung dahilan? Bakit ka nabubuhay dito sa mundo ito? Ano po ba yung dahilan? Sana nabubuhay ka para sa Panginoon. Hindi para sa tao o kahit sino man, para dapat sa Panginoon. Kasi ba't ginawa ka ng Diyos? Kung para lang magkaroon ng anak, magkapamilya, sana nung nagkaroon ka na ng pamilya, namatay ka na. Para magkaroon ng magandang trabaho, sana nung nagkaroon ka na, mamamatay ka na. Pero hindi dahil yun, kaya ka nabubuhay. Kung nabubuhay ka para lang sa pamilya, pag nagkaroon ka, para makikita mo wala nang sense yung buhay mo. Wala tapos mo. O para magkaroon ka ng anak, tapos mapag-aral mo sila. Pag nag-asawa yung mga yan, kayo lang na mag-asawa, anong gagawin yun? Parang walang sense yung buhay pag ano. Parang mabubuhay ka, para magtrabaho, para pakainin yung mga anak mo, mapag-aral mo sila, tapos magkaroon sila ng sarili pamilya, tapos mamamatay ka. Yun lang ba yung dahilan ba't nandito ka? Dapat hindi. Kasi walang sense yung buhay, para ka lang hayop mo. Gagawin mo yung trabaho mo, tataon-taon ka, paggabi, wala pa kain ka, taon-taon mo ulit, tapos yun, mamamatay ka, magiging pataba ka lang kanina pa. Ako. So hindi, dapat yung sense ng buhay natin is yung makapaglingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Huwag na awitin, ako din, hindi ako sumabay kasi mamawala ng sense yung awitin. Okay, sige, buksan natin yung Bible natin sa Numbers chapter 16. Kami, okay, Numbers chapter 16. Tayo po tayong lahat. Numbers chapter 16 and verse 48. Dito tayo mag-focus. Numbers 16:48. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Chapter 16 and verse 48. 16:48. Nandiyan na po ba? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And it stood between the dead and the living, and he Sige, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa binigay niyo po ng pagkakataon nito, mga pagbahagi po ng Bible. Panginoon, tulungan niyo po. Alam niyo po, Lord, na hindi po ito kaya sa sarili kong paraan. Panginoon, please, tubayin niyo po ko sa pagtuturo ko na mabahagi ko ito na maayos. Puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu, Lord. Maramdaman po namin yung presensya po ninyo. Dapat yung nagiging dahilan ba't kami nabubuhay. Isundogin yung kalooban niyo po sa aming pong buhay.
makapagbahagi ng salita po ninyo sa mga ibang tao. Ito yung pinakagusto nyo po mangyari po sa aming buhay. Ikalat po yung pagmamahal nyo sa ibang tao para sila rin makapunta ng langit para araw. Yun yung pinaka-importante po sa lahat. Yan yung dahilan ba't nandito po kami. Panginoon, tulungan niyo po kami. Huwag po magsawang gawin po ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon po kami ng pagmamahal kasi nakatayo po kami sa mga patay at mga buhay. Nasa gitna po kami, Lord, ng mga taong buhay at soon mamamatay din po. Panginoon, kung kumilos bumuhat, pagpalain niyo po yung mensahe. Tulungan niyo po, Lord, kami. Yung diablo, yung demonyo, tanggalin niyo po sa lugar po na ito. Lagi po nagbibigay ng anto sa bawat isa. Tulungan niyo po, Lord, kung may mapapakinggan po namin ay sa puso namin ito, may sagwa na namin sa aming kundi. At ibinadalahin ko sa bigay ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so pwede na tayo ako po. Salamat po sa inyo. So this coming Friday, remind ko lang po kayo, po, this coming Friday, invite niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Ako, lalo-lalo na hindi pa sila kilala, hindi pa nila kilala si Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas. Okay po. Kasi po tandaan nyo, katulad po ng ating pag-uusapan ngayon, standing between the living and the dead. Parang may driver yata sa harap ko. May driver dyan. Okay. So, standing between the living, ay the dead and the living. Tandaan niyo po, alam mo ba nakatayo ka sa gitna? May mga tao na soon, akala mo kasi yung buhay mahaba po. Buksan lang natin to sa James chapter 4 verse 14. Ibig nyo yung numbers na po, babalikan natin yan. Ako literal na ibig ko. Buti may ibig dito. Ayan. Okay, Numbers chapter 4, James chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14. Sabi niya po dito, 4 verse 14, sabi niya po, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for little while, and then, maksulat po, yung buhay sandali lang, para lang daw siyang o vapor. Ako, yung sa kanin, alam niya, di ba? Yung nagluluto ka ng kanin, tapos tinanggal mo yung takip. Tapos merong usok. Kaya matagal yun, 10 minutes. Pagkabukas mo, usok. Tapos, wala na. Ganun lang daw kaiksi yung buhay. So, anong nangyayari po dito? Lagi, tandaan nyo, gawin nyo na yung the best mo. Kasi hindi mo akalain na soon, kakahintay mo, hindi mo binabahagi yung Bible sa iba, bandang huli ng lahat pala. Yung mga mahal mo sa buhay, soon, di mo napapansin, the end na pala sila. Pastor, bata pa siya, ganito ganyan. Tandaan nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, hindi nyo ginagawa ng paraan, nakikita nyo sila araw-araw, alam mo, hindi pa sila ligtas. Alam mo sa sarili mo, hindi pa nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Pag namatayan, huli na lahat. Gawan na po natin lahat ng paraan. Magulang mo yan, asawa mo yan, anak mo yan, kapatid mo yan, gawan po natin ng paraan kahit sino po sila. Ano po? Kasi kung mahal mo talaga yan, kung alam mo na susunod yung bahay, gagawin mo ng lahat ng paraan para maligtas sila. Paano pa kaya yung impyerno? Kaya pag-usapan natin, ano po itong standing between the dead and the living? Sabi nga dito, pag-aralan natin. Nung Wednesday kasi, tinanong po kung sino si Korah, hindi na alam lahat. Pag-aralan natin yan po ang ganda nito. Sabi niya, now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, and the son of Pelet, sons of Reuben, took men. Ganyan yung una pa rin, wala pang apelido nun, no? Ano pangalan ng tatay niyo dito? Ha? Oh, pastor, no? Pastor pa rin yung ay, pangalan ng tatay niyo, no? Oh. Si Gloria, anak ni Pastor, na anak ni, tawag ko, si Kenneth, na anak ni Erling, na anak ni Augusto, na anak ni, ganun ko ng usapin. Haba, no? Siguro nilalagay mo sa school mo yun. Ako si Anton, na anak ni
Okay, so tuloy natin. Sabi niya dito, sino ba itong mga to na sila pora? Number 1 ay yung unang pag-usapan natin, the rebels o yung mga rebelde. Sabi niya dito sa verse 2, and they rose up before Moses with certain of the children of men, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. So itong mga tao ito, yung rebels, di ba palitingin natin? Rebels, okay? Number 1, sabi niya, nagsimula sila na rebellion, yung rebelde. Ito. Nagrebelde po sila. Anong ginawa ng isang taong rebelde? Took men. Naghanap sila ng mga tao. Ang ano yung mga hinanap nilang tao? Ano po? Sa verse 2, yung binasa natin, ano po daw sila? 200 and dami, no? So yung rebelde, naghanap pa ng iba pang rebelde. At yung mga hinahanap nila is yung mga kilala, ano po? Men of renown. Ano po? Kilala, mga kilalang tao. No? Pag sinabing Pacquiao, kilala. Ano po? Pag sinabing si Chabit, yun ang may, diba? Kilala nyo. Mga sikat na tao. Tapos si, yung Bongo, alam ko si dating Bongo, yung pag, okay, pero si Bongo, diba? Kilala nyo rin? Bakit? Yung mga pera, kilalang mga tao, ano, mayayaman. So ito yung mga hinanap nila mga tao. Itong rebelding to, hinanap nila yung mga tao na kung saan yung mga kilala, yung mga sikat. Ako, minsan kasi ganito nangyayari sa loob ng simbahan, kung sino yung mga kilala, kung sino pa yung mga may posisyon, sila pa yung nagre-rebelde sa Kristo. Ako, salamat sa inyo, wala pa naman, pero soon, sana wala ko matry na gano'n. Yung lalaban mismo sa Pasto. Sinasabi ni Pasto, tapos mamaya, pag tipon-tipon na yung mga miyembro, titipunin niya rin. Mali yung sinasabi ni Pasto. Ano, ganun po, no? At yung ginawa niya, number 2, rejection. Okay, sa verse 3 sabi niya, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy. Tandaan niyo po, yung mga tao nagre-reject, gagamit yan ng isang bagay na katotohanan. Totoo naman yun eh. Yung congregation ng Panginoon, yung grupo na yun, banal. Totoo. Tuloy natin. Sabi niya po dito, every one of them, totoo rin yun. And the Lord is among them. Nasa kanila yung Panginoon, totoo din yun. Pero sabi niya po dito, whereof then ye lift up yourselves above the congregation of the Lord. Na kung saan, sinasabi nila, pantay-pantay lahat tayo. Eh, ba't ikaw yung leader namin, Moses? Eh, pantay-pantay lang naman dapat tayo dito. Banal tayong lahat dito. Totoo yun? Kasama natin yung Panginoon. Totoo yun? Ano po? Kaya dapat pantay-pantay lang tayo. Bakit tinataas mo yung sarili mo kaysa sa amin? Ba't kayo sinusunod namin? Kita niyo ba yun? Ang kasinungalingan, alam niyo ba sa rat poison, yung mga, alam niyo, pagkain ng daga yung pinagpanglaso. Merong isang scientist sabi niya, yung pagkain ng daga is 99.9999% good food. At maglalagay sila ng laso doon. Na 0.0001% ng yata yung lalagay ng laso. Para malaso yung dalawa. Ganun din sa minsan sa mga kasinungalingan. Maglalagay sila ng katotohanan. Pero ihahalo nila yung kasinungalingan. So yan yung ginawa po nila. Napo. Na kung saan sinasabi nila, ikaw Moses, tinayo mo na yung sarili mo. Kung alam lang nila. Diba kung alam niyo yung kwento? Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, punta ka dun sa Egypt, balik ka dun. Si Moses gusto niya. Moses nga siya dun eh. Tama po? O tapos sabi niya, Lord, hindi sila maniniwala sa akin. Sige, lagyan mo yung tungkol mo, ibato mo. Di ba? Alam niyo yung kwento? Ano nangyari doon sa tungkol? Naging Komodo dragon. Hindi, alam mo yan? Naging serpent. Kuya ang dragon. Naging ahas. Okay? O ano pa? Sabi niya, lagay mo yung kamay mo dito. Sabi niya, pagkalabas niya, naging ketong. O.
Tapos na ba doon? Sige Lord, okay na. Hindi. Sabi ni Moses, ang dami niya excuses. Lord, di ako marunong magsalita. O, tutulungan kita. Lord, sige na, magpadala kayo. Ang dami excuses. Kung si Moses lang, ayaw niya. Kayo gusto niya mag-lead. Gusto niya maging leader ng grupo ng puro mga matitigas yung ulo. Gusto niya? Magiging leader kayo ng puro, yung grupo ng puro matitigas yung ulo pasaway. Gusto niya? Kung alam lang nila na kung saan, kulang lang tutukin ni Lord si Moses para lang sumunod. Pero anong ginawa nila? Kamukha niya, nagre-rebelde pa sila. Opo. So tuloy po natin. Sabi niya dito, sa verse 4, okay, nasa po? Yan yung pinakamagandang sagot na po. Pag yung mga tao inuusig ka, parang he fell upon his face ka. Huwag kayong gumante. Opo. Huwag kayong gumagante sa mga bagay na ganyan. Sinisiraan ka, huwag mo rin silang siraan. Opo. Ang mga nung dati na pag-usapan natin, di ba? Eye for an eye, tooth for tooth, yung last week. Opo. Pag sinampal ka, di ba po, bigyan yung kabila, kaya mo yung ibang tao insultuhin ka. Ibang tao na marami silang sasabihin sa inyo, huwag kayong gagante. Opo. Ayan yung Diyos, sila na pong bahala sa kanila. Mag-ugali po tayong Kristiyano. Ako po. Amen po ba? So tuloy natin. Sa verse 5 sabi niya, and he spake unto Korah and all his company, saying, even tomorrow the Lord will shew who are his and who is holy, and will cause him to come near to me, even him whom he had chosen, will he cause to come near unto him. So sabi niya, sige, sabi ni Moses, dali mo yung mga follower mo, Korah, at hayaan natin yung Panginoon, siya yung pumili po sa atin kung sino talaga yung totoo na leader dito sa lugar na to. Sa verse 6, sabi niya dito, this do, take ye censer, so kuha kayo ng incenso, sabi niya ganyan, Korah, all his company. Verse 7, lagyan daw ng apoy. Apo. Sa verse 8, sabi niya, o pakinggan nyo, sons of Levi. Sa verse 9, seemeth it but a small thing unto you that the God of Israel separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself to the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto him, and he had brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee, and seek ye the place also. May mga tungkulin na kayo, sabi niya. Okay? Bakit pati yung posisyon kung nasan si Moses, bakit kinukuha niyo pa yung posisyon na ito? Ba't ang dami niyo pangilan? Opo. Tuloy natin. Sabi niya, sa verse 11, for which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord, and what is fear that ye murmur against him? So, ito na nga, puro nga sila reject kay Moses. Sa verse 12, and Moses sent unto Dathan and Abiram, the sons of Levi, which said, we will not come. Sabi ni Moses, dito magkita-kita tayo. Hindi. Inutusan mo na naman kami. Ano ba? Mga rebelde. So, nagre-rebelde sila. Sa verse 13, sabi niya, is it a small thing that thou brought us up out of the land which floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us? Moreover, thou hast not brought us, pakibasa po, okay. Hindi pa ba sapat na kung saan sinabi mo, dadalhin mo kami sa lupang pangako, pero gusto mo lang talaga maging leader sa amin? Tandaan niyo po, sino po may kasalanan? Bakit di sila nakapunta? Naging matigas kasi sila. Naalala niyo yung 12 spies? Ano po ito na ba yun? Yung kay Joshua, tapos merong 12 espiya, pinapunta sila doon sa isang lugar na yon. At tapos sabi ng 12 na yon, ay sabi ng 10, ay hindi, huwag tayo pupunta kasi para tayo mga tipaklong lang sa kanila. Naalala niyo, ano po ito na yun, di ba? Para lang tayong tipaklong sa kanila, hindi natin sila kayang matalo. Yung mga higante, yung mga nandun. Sabi ng dalawa, si Joshua at si Caleb, sabi niya, hindi, magpatuloy tayo, kaya natin mapagtagumpayan sila.
Naalala niyo ba? Nakwento ko na yun? Nakwento ko na yun. Ano nangyari? Basahin natin para makita niyo po. Eh dahil hindi sila naniniwala, sabi ng Numbers chapter 14 verse 29. Sino pa sila ng Panginoon? Sige, ayaw niyong maniwala. Sa verse 29, sabi niya, your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you. Numbers 14:29. According to the full number, from 20 years old and upward, which ye murmured against me. So verse 30, doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. But your little ones which ye said, be afraid, them will I bring it, and they shall know the land which ye have despised. But as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness, and your children shall wander in the wilderness. Ayan na. Masumpa sila. Bakit? Sabi nung 10, hindi natin sila kaya. Ito na yung lupang pangako eh. Sabi ng Panginoon, sige, tignan nyo na. Meron mo yung dinala nila, ubas, 2 tao yung nagbubuhat sa ubas na isang tangkay. Tawag yung, di ba yung ubas, yung isang gano'n yan? Ang tawag doon? Yung isang buong set niya gano'n, di ba? Magkakasama yun. Meron ba 2 taong nagbubuhat na gano'n? Nakakita mo na yung gano'n po doon? Ito, gano'n lang yun, di ba? O 2 tao yung nagbubuhat. Laki naman ang ubas na yun. Oo. Baka siguro kasi laki ng pakwan niya, no? Kahit ang piraso. Isa pa lang nasip. Isang pirasong bukas, no? Oh. A land flowed with milk and honey, yung sinasabi yung lupang pangako. Mataba talaga yung lupa. Oh, pero dahil nandun daw yung mga higante, hindi natin kaya, sabi ng 10. Sabi ni Joshua, ni Caleb, kaya natin. Eh, mas naniwala sila doon sa 10. Hindi natin kaya, kawawa yung mga anak natin. Sabi ng Panginoon, sige, sabi niya, dahil matitigas yung ulo niyo, yung sinasabi yung mga anak niyo na kawawa, sila yung makakapunta sa lupang pangako. Magmula 19 years old, pababa. Sino na yung 19 years old pababa? Meron na? Pati yung asawa ko, 19 years old pababa. 19 years old. Ako lang, tsaka konti lang kami, no? 19 years old pababa. Oh, ano mangyayari? Sinasabi niyo sila yung kawawa. O sige, sila lang yung makakapunta sa lupang pangako. Kayong lahat mamamatay. Gagawin ko 40 years, maglalakbay pa kayo para maubos kayong lahat na sinasabi niyo, kawawa yung magiging anak niyo. Papatayin ko kayong lahat, sabi ng Panginoon. Bakit? Matigas yung ulo. Rebelde. Sila yung pumili nun. Pero anong ginawa nila dito sa verse na ito? Sinisisi nila, sino? Dito lang nga sila ni Moses to para makapagtagumpayan na eh. O, pero sila yung pumili, hindi kami pupunta. O, tapos, hindi sila pumunta, sabi ni Panginoon, sige, paparusahan ko kayo. Sige, punta na kami. Mababasahin yung 14 yung buo. Huwag kayo pupunta, mamamatay kayo, sabi ni Moses. Pumunta pa rin sila, o nangamatay sila. Pero kung kailan pinapapunta ka, ayaw mo pupunta. Okay, sabi ng Panginoon, wag. Doon sila pupunta. Di ba matigas yung ulo? O, ngayon, doon sila napapahama. So, ganito po yung mga rebelding to. Alam niya nangyayari pong problema? Kamukha natin, ako. Maraming mga Kristiyano ngayon, tinuturo na ni Pastor, ano yung tama, ano yung mga dapat gawin, pero anong gagawin? Magre-rebelde pa rin sa salita ng Panginoon. Tapos, bandang huli, ako, pag nagkaroon ng mga problema sa pamilya, sa sarili, merong mga nangyari. Kasi bakit? Hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Sino yung sinisisi? Yung church kasi. Yung pastor kasi. Hindi lang naman kami natisod ni pastor o ano man. Nakuha niyo po? Ganyan yung nangyayari po eh. Bakit? May rebelding puso. Na kung saan, invest na dapat, paglingkuran, sabi ni pastor, paglingkuran, ganito ganyan gawin natin para sa Panginoon, iwasan yung mga kasalanan. Pero patuloy pa rin, nagre-rebelde, tapos bandang huli, sinisisi yung Panginoon. Ganyan po yung nangyayari. Number 3, kumabibig na tanda ako ha. Number 3, tuloy. 3, o ito yung realidad.
Pag nag-rebelde ka. Sabi ng James chapter 1 and verse 15. James chapter 1 verse 15. Yan ang James 1:15. Verse 14, tignan muna po. But every man is tempted. Lahat naman ng tao natutukso eh. Ay, merong tukso. Pero depende yan sa'yo kung magpapatukso ka. Pero pag nagpatukso ka daw, when he is blown away of his own lust, nagpatukso ka, pumayat ka para masulod yung laman mo, and entice, verse 15 sabi niya, then when lust had conceived, yun ang tulad niya na kung saan yung lust po o yung kagustuhan ng laman, parang nanganak yan eh. Okay? Okay? Na kung saan mangyayari sa buhay mo, ang mangyayari po doon, magkakaroon ka ng kasalanan, at yung kasalanan, pag natapos, bring it forth, ano nakasulat po? Okay? Bring it forth sin, yung kasalanan. Pagkatapos doon, pag natapos yung kasalanan, ano daw? Bring it forth. O gusto niyo mapahamak, patuloy lang kayo sa kasalanan. May mga sinasabi si Pastor, pag-iinom, sigarilyo, ako, sugal, mga bagay na alam mo, hindi tama sa harap ng Panginoon, magpatuloy ka lang dyan. Ako, mag-enjoy ka dyan. Gawin niyo po yung mga hindi dapat. Sabi ng Bible, totoo ako, mamamatay ka. Mamamatay ka. Ako, mapapahamak po kayo pag nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Balik tayo po doon sa Numbers. Ano po? Numbers chapter 16. Sabi niya po dito, sa verse 15. Sabi niya po, and Moses was very wroth. Sinabi niya sa Panginoon, wag mong galangin, Panginoon, yung mga offering nila, wala akong kinuha kahit ano sa kanila, wala akong sinaktan kahit ano sa kanila. Verse 16, sabi niya, so pinaipon niya si Korah at saka may mga kasama niya. Sa verse 17, yung mga bawat isa mga tao, yung nagre-rebelde, nako, kumuha sila ng censer nila, naglagay sila ng insenso, nako, 250 yan. Okay, pati si Aaron, bawat isa, meron silang insenso. Sa verse 18, sabi niya po dito, so kinuha po nila yon. Verse 19, sabi niya, inipon daw ni Korah lahat ng mga nagre-rebelde po na ito. Sa verse 20, sabi niya dito, and the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, ano na sila po? Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Sabi niya, humiwalay kayo sa mga rebelding to, kay Korah, tsaka yung 250 na yan. Humiwalay kayo dyan, sabi niya. At gagawin ko, ikukonsume ko sila. Ako. Na kung saan, papatayin ko sila lang. Sobrang galit na ng Diyos. Naminsanan lang, sabi niya. Sa verse 22, tingnan niyo po. And they fell upon their faces and said, O God, the God of spirit, the spirit and all flesh, shall one man sit in with the congregation. Ano ba yun, yung sinasaktan na nga sila, si Aaron at si Moses. Pero sabi ni Lord, maawa po kayo sa kanila. Yung may concern pa rin ito. Pwede naman, sige Lord, surugin mo ang buhay. Mga busi. Pwede gano'n eh. Pero mayroon pa rin silang awa sa mga tao. At ano sinabi po? Yung verse 21, separate yourselves. Humiwalay kayo sa kanila. O bigyan natin ng halimbawa yun. May mga kaibigan kayo hindi pa ligtas. Barkada mo niyo man yan o ano man, ka-vibes nyo. Hindi pa sila ligtas. Walang masama na magipag-kaibigan. Pero kung yung kaibigan mo na yan, yan yung nagiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Alam niyo dapat, ano yung dahilan bakit niyo sila kinakaibigan? Para paagin yung Bible. Pero kung hindi mo ginagawa na ibahagi sa iba, sa mga kaibigan mo yung Bible, anong sense na kaibigan mo sila? Pakuha niyo po ba ako? Isa pa, ulitin ko. May mga kaibigan kayo hindi ligtas. Walang problema po doon. Ano yung dahilan ba't kinakaibigan mo sila? Dapat yung dahilan, mabahagi mo yung Bible sa kanila. Kung hindi mo binabahagi yung Bible sa kanila, bakit mo sila kinakaibigan? Nakuha niyo po ba ako?
Para saan? Tandaan niyo po, kung hindi niyo sila binabahagi na ng Bible at kinakaibigan mo sila lang yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen po ba? Sila yung magdadala sa inyo sa kapahamakan. Kung wala kang balak ibahagi yung Bible sa kanila, bakit mo pa sila kinakaibigan? Sabi ng Bible, no? Separate yourselves. Humiwalay kayo sa kanila. Bakit? Kasi bandang uli, ikaw yung talo dyan. Kung nakikihalubilo ka, wala ka rin naman balak bahagi yung Bible sa kanila, ikaw yung magiging talo dyan, mapapahamak po kayo. Kapag nagpapatuloy kayo sa ganyan. Sabi po ng 2 Corinthians 6 verse 14, ipit nyo lang po yan mga numbers. Sabi niya, 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Huwag na daw maging katulad, maging pamato. Naku, yung pamato ulit, sinasabi, yung sa Palabaw nga. Sa atin, isa lang kasi, sa ibang bansa, dalawa yan. Kung ano yung ginagawa nila, huwag mo rin gagawin. Kasi bakit? Ano sabi niyo? Anong fellowship? O ano yung dalawa bang yan? Yung light at saka yung darkness nagsasama? Nagsasama ba yung light at saka darkness? Hindi. Kahit kailan, hindi mo pwede magsama yan. Diba? Hindi. Hindi pwede magsama yan. Pag may light, walang darkness. Ano nga yung umaga? Walang dilim. Pag wala yung umaga, may dilim. Ako? So, humiwalay daw tayo po sa kanila. O ano yung naging kapahamakan nila? Ano yung realidad? Ako, yung reality na nangyari sa mga tao na naging rebelde. Sa verse 25, Luke 16 verse 25. Okay, Luke 16 verse 25. Sabi niya dito, and Moses rose up and went unto Dathan and Abiram. Ito yung mga rebelde, ano po? And the elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. Lumayo kayo sa yung mga tent, kahit hawakan nyo, huwag nyo mahawakan yung mga tent nila. So verse 27, sabi niya, so they got up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram on every side, and Dathan and Abiram came out and stood on the door of their tents, and their wives and their sons and their little ones. And Moses said, hereby ye shall know that the works that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of my own hand, of my own mind. Okay, o sige, para malaman nyo, sabi niya, na kung saan ginagawa ko lahat na ito hindi sa sarili kong pag-iisip. At yung Panginoon, siya yung nagpadala sa akin. Verse 29. O ito na, para, kumbaga sinasabi ni Moses, o sige, para diretsuhan na lang, para malaman nyo kung yung ginawang leader ng Panginoon, ganito na lang gawin natin. Okay, sa verse 29, sabi niya po dito, if these men, kung yung mga tao nito na rebelde, kahit the common death of all men, tap namatay sila, yung tumanda lang, gano'n, o naatake lang, o ano, yung common lang, common na pagkamatay. Sabi niya ganyan, pag namatay sila ng common lang ng pagkamatay, if they be visited after the visitation of all men, then the Lord had not sent me. Kung namatay sila ng natural death lang, ibig sabihin yung Diyos din niya ang pinadala. Okay, yan yung sinasabi ni Moses. Sa verse 30, sabi niya, but if the Lord, ano po sabi niya? Make a new thing. Yung Diyos, sabi niya, may ginawang isang bagay na iba. At binuksan niya yung lupa. Yung earth, binuksan niya yung lupa. Sabi niya. Ang sabi niya po, and swallow them up with all that pertain unto them, and they go down quick unto the pit. Then ye shall understand that these men have provoked the Lord. Alam niyo yung provoke, di ba? Kung pinoprovoke, di ba? Alam niyo yung provoke. Hindi ko na-explain. Alam niyo na eh. Sabi niya, kung yung mga tao ito namatay ng simple, hindi ang tinawag ng Diyos. Pero kung yung mga taong ito nangamatay, na kung saan bubuksan yung lupa, kakainin sila ng buhay. Silang lahat, pati yung mga tents nila, lahat ng ari-arian nila, kakainin ng buhay. Okay, ibig sabihin, itong mga taong ito, pinoprovoke nila yung Diyos. Ano nangyari? Verse 31, sabi niya po dito, and it came to pass, as he had made an end of speaking all these words. Yung sinabi niya, pinoprovoke nila yung Diyos. At tapos doon, sa salitang yun,
Pagkatapos niya sinabi yung pinoprovoke nila yung Diyos, bumukas daw yung lupa. Sabi niya, and the ground gave asunder, sabi niya, that the ground gave asunder that was under them, and the earth opened her mouth, bumukas bigla yung lupa, and swallowed them up. Kinain daw sila ng lupa, and their houses, and all the men that appertain unto Korah, and all their goods. They and all that appertain unto them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from the congregation, from among the congregation. Bubukas yung lupa, kinain sila lahat ng buhay. At, hindi mo, hindi pa ba kayo magre-repent nun kung kayo yun? Hindi pa kayo magsisisi nun? Hindi pa kayo maniniwala na si Moses yung pinadala ng Diyos? Kung ako yun, magsisisi na ako agad eh. Di ba po? Bubukas yung lupa, kakainin yung mga taong rebelde, biglang magsasara. Oh, paano kung ikaw yung isang rebelde, naglalakad ka, biglang pupunta sa lupa, sa parang kinain ka ng lupa, biglang. Nakuha niyo po yan. So, ganyan yung ginawa ng Panginoon sa mga taong rebelde. Ano po? Mag-ingat po tayo. Ano po? Yung mga pastor, sana, ginagalang mo po sila. Huwag niyo po silang sinisira at pinaprotektan niyo siya. Kasi, pag naging rebelde ka sa pastor, kayo din rebelde. Kayo makakaroon. May isang kwento po isang pastor na kwento siya. Yung isang pastor daw na yun, in-invite siya para siya mag-ayos doon sa church. Kasi po, lahat ng miyembro, galit po sa kanya. Halos lahat, galit po sa kanya. Sinisiraan yung pastor niya. Ang ginawa nila hanggang sa umabot na sa korte, hanggang sa may pinapadala ng mga pulis. So ngayon, may investigation. Isa sa mga sinisira nila sa pastor, is yung pastor Dan, ako matanda na. May binili daw siyang dog food. Eh sakto, nasabay niya dun sa pinamili dun sa church. Nakalimutan yung iwalay pag nasama doon. Eh sa ibang bansa, pag under sa loob ng church, walang tax. Meron namang makulong dahil hindi ka nagbayad ng tax sa dog food mo. Pero yung sinisira sa pastor. O banda mo din, siyempre yung pastor yung nananalo kasi walang kasira sa kanya talaga. Pero ano sabi ng pastor? Sabi niya, I love you people and I want you to stay. Yung mga nagre-rebelde, sabi niya, mahal ko ba yun? Gusto mo stay kayo sa church. Pero hindi sila nag-stay. Pinili nila mag-rebelde sa pastor. Alam niyo po yung mga nag-resulta, babasahin ko isa-isa na po. Yung isa sa kanila, nagkaroon ng prostate cancer. Yung isa sa kanila, yung pinaka-adult na babaeng panganay nila, nag-stroke. Yung isa, yung mga teenager ng anak, ginamit yung sasakyan, nabangga niya, at sobrang tindi ng pagkabangga, wasak talaga yung sasakyan, hindi na pwedeng pagawa. Yung isa po, na kung saan 40 years old pa lang siya, namatay yung anak niya. Yung isa namatay dahil sa nakatali sa puso. After 24 hours, na pumunta siya doon para mag-vote against doon sa pastor niya. Yung isa po, naputulan ng kamay, nung naglalagari siya at na-damage yung buong kamay niya, dalawa yung daliri na putol tapos na-damage yung buong kamay niya. Yung isa namatay yung nanay. At yung isa sa mga babae na nagsabi, I learned my lesson, sabi niya. I will never say anything against the preacher again. Yung isa, ito yung matinding isa. Nakarinig na kayo ninakaw yung bahay mo. Ninakaw yung buong bahay mo. Inisa-isa. Dinahandahan din sa Amerika kasi puro kahoy yung inisa-isa. Kaya dahil matagal siyang dito pumunta. Pagdating niya, wala na yung bahay mo. Pwede pala yun eh. Pagdating mo, wala na yung bahay mo. Inisa-isa eh. Dahan-dahan. Siguro, tinanggal mo yung pinto, tinanggal mo yung pinto. Nagkasabag lang yun eh. Lupa na. Lote na. Nawala yung buong bahay. Tandaan niyo po, yung Panginoon, pag-iingatan niya, yung mga taong naglilingkod sa kanya. Okay, mag-rebelde. Kayo mapapalo. Hindi ko sinasabi ito para huwag kayo mag-rebelde sa akin. Pero dapat na. Kung sino man yung tumayo dito sa harapan,
O hindi po kami sinisira. Eh, baka. Sinasabi ko to kasi pinag-iingatan ko. Yan yung nangyari kay Moses mo, nangyari sa mga ibang pastor, at pwede rin mangyari po sa inyo. Tuloy po natin. Kung babasahin niyo yung verse 36 hanggang 40, marami na po tayo. Kung babasahin niyo yan, sinabi ng Panginoon, magiging memorial ko sa bansang Israel. At sa verse 41, ito yung problema ngayon. Verse 41. But on the morrow, all the congregation, pag sinabing all, ano po? O lahat. Anong ginawa nila? All the congregation of the children of Israel murmured. Nagsabi-sabi pa rin against Moses and Aaron, and they looked toward the tabernacle. 41. Saying, ye have killed the people of the Lord. Sino ba pumatay? Si Moses ba? Siya ba yung nagbukas ng lupa? Pinatay nyo yung mga tao ng Panginoon. Di naman tao ng Panginoon yun. Mga rebelde yun eh. Bukuha yung buman. Yan kasi nagiging problema po ngayon. Kung sino pa yung mga mali, sino pa yung nagiging tama? Ano? Kung sino pa yung mga tao na gumagawa ng mali, sila pa yung nagiging tama. Yan pa yung nangyayari po. Na kung saan, yung isang American, gagawin nila, gay marriage. Hahanap pa yan, yung dalawang lalaki na yun, hahanap pa ng isang pastor, na kung saan ayaw magpakasal sa kanila, doon sila papupunta. Pakasal mo kami. O pag sinabi niya ayaw, discrimination ka. Diba? Matindi, no? O sino pa mali ngayon? Yung pastor pa. Ikaw na ngayon nagtatama sa kanila, ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung masamang tao. Diba? Na kung saan minsan, ganun rin po sa loob ng simbahan. Mamaya may nasabi si pastor, ako pa yung mali. May mga tao na nagsasabi sa inyo, kapareho ng Kristiyano, itinatama kayo sa mali, kayo pa yung mismo mali. Ano? Na kung saan sinisisi pa tayo. Yan po kasi nangyayari, katotohanan ng buhay. Kung sino pa yung tama, sila pa yung nagiging mali. Verse 42. And it came to pass, palibasa po. So, ano nangyari? Nagpakita na daw talaga yung Panginoon. At sa verse 43, sabi niya, and Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation. Verse 44, and the Lord spake unto Moses, saying, get you up among this congregation, that I may consume them as in a moment, and they fell upon their faces. Kung saan sinabi na ng Panginoon, sige, umalis kayo dyan, Moses, Aaron. Gagawin ko sa kanilang lahat, uubusin ko na lang lahat sila. Kasi silang lahat naging rebelde na. And then, sabi niya po dito, tuloy natin. Verse 46, and Moses said unto Aaron, take a censer, and put fire therein, from off the altar, and put on incense, and go quickly into the congregation, and make an atonement for them, for there is wrath gone out from the Lord, the plague is begun. Na kung saan sinabi ni Moses, meron ng plague, may sumpa na, simple sa Tagalog yung, sa kuna, may binigay na yung Diyos sa mga taong rebelde na ito. Kung kayo na, anong gagawin nyo sa tao na kung saan sinisiraan ka? May mga bagay na sinasabi sa'yo sa pamilya mo, at tapos ano nangyari? Bigla siyang nagkaroon ng mga maraming problema at nasumpas. Ang gagawin mo? Diba? Puti na sa Lord, tagpakan mo. Kulang pa yan. Ganun ba? Na kung saan ang tagal na nilang nagre-rebelde sa Panginoon,
paulit-ulit. Tapos yung parang ikaw pa yung katatawanan, bandang uli, pinarusahan siya ng Panginoon. Ganun ba? Yes! Buti ka! Tandaan niyo po, sabi ng Proverbs, sabi niya, 24 verse 17. Proverbs 24:17. Rejoice not when thy enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Huwag kami masaya pag yung kalaban mo, yung tinatapanan, at nagkaroon na ng maraming problema. Proverbs 24 verse 17. Sa verse 18, Proverbs 24:18. Huwag ka daw maging masaya pag nakahulog na sila. Ano? Kasi sabi ng verse 18, lest the Lord see it. Pag naging masaya ka, makikita daw ng Panginoon yan. And it, hindi siya matutuwa dahil nagiging masaya ka sa kanila. Anong gagawin niya? And he, tatanggalin niya yung ginawa niya. Okay, magiging masaya. Pag yung mga tao na kung saan gumagawa ng mali, yung napapahirapan po sila. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Ako, magpatuloy tayo na ginagawa natin tama. Pag mayroong mga taong nahihirapan, magpatuloy lang po tayo. Tuloy po natin. Sabi niya dito, pag-usapan natin, the man of God. Grabe na po. The man of God. Itong mga taong ito, patuloy na ayaw nila kay Moses. Ayaw nila sa Panginoon. Ako, kasalanan naman talaga nila eh. Kung hindi lang dahil sa kanila, nasa promised land na pati si Moses. Titigas ng ulo eh. Naku, ginagawa nila yung sarili nilang gawain, sarili nilang desisyon, sarili nilang paraan. Pero alam niyo nangyari sa verse 47, inutusan ni Moses si Aaron, magdala daw ng insenso. Naku, kasi nagsimula na yung sakuna ng Panginoon, verse 48. Ay, verse 47 sabi niya, and Aaron took as Moses commanded, and ran. Tumakbo daw siya in the midst of the congregation, and behold, the plague was begun among the people, and he put on incense and made an atonement for the people. So, ginamit na niya yung insenso, at tapos tumakbo daw siya sa gitna ng mga tao, at tapos sa verse 48, and he stood between the dead and the living, and the plague was begun. Isipin niyo po ano? Si Aaron, binigyan siya ng special access sa Panginoon. Once a year, pupunta siya sa Holy of Holies. Dapat malinis siya. Maglalagay siya ng sakripisyo doon para isimbolo na kung saan siya yung magiging tagapamagitan sa bansang Israel. Para mapatawad yung mga kasalanan niya. So si Aaron, anong ginawa niya? Dahil siya yung tinalaga ng Panginoon na magbigay ng incense o sacrifice. Sipin yun, natang si tatay, so ginawa na dito sa 21. Si Aaron dito, estimated, kulang-kulang 100 years old na. Kaya pa tumakbo ni tatay? Ang ginawa ko ni Aaron, inutusan siya. Isipin nyo, imagine nyo, isang tao na maayos yung damit. Priest yan eh, mahaba yan. Parang nakapalda sila, pero hindi sila nakapalda na. Parang mahaba yung balaban po nila. Okay? 100 years old. 99 na lang, sabihin mo na. Anong ginawa niya? Dahil yung plague, yung sakuna. Kumbaga, mag-uumpisa dito, makikita mo, bawat isang tao namamatay. Paganyan na. So, anong ginawa ni Aaron? Tinakbo niya yun. Yung mo, takbo. Hawak-hawak niya po yung insenso. Example tayo ng insenso. Kung nalang, insenso to. Hawak-hawak niya yung insenso. Takbo siya. Yung mo, takbo ka. Kasi bakit? Namamatay yung mga tao. Takbo siya, hawak yung insenso. O tapos, hanggang sa umabot siya, kung saan nahabol niya, kung saan yung marami namamatay, kasi napunta niya yung dulo, natigil daw yung pagtuloy ng sakunakon niya. Yung man of God na po, ginagawa niya, na kung saan kahit may mga tao na nagkri-criticize sa kanya, iba yung tingin sa kanya, puro mga complain lang yung mga tao sa paligid, na po, na kung saan maraming mga tao sinisiraan ka ba? Pero anong ginawa niya?
Si Aaron, kahit matanda siya, meron siyang courage. Na kung saan gagawin niya, paglalaban niya kung yung tama. Meron siyang commitment, tutuparin niya kung yung tama. Kahit anong sitwasyon, matanda na, okay na, patuloy. Gawan ng paraan para yung mga tao na mamamatay, hindi sila mamamatay. At yung man of God, meron siyang compassion. Meron siyang puso sa ibang tao. Na kung saan kahit mali na yung ginagawa sa kanya, gagawin niya pa rin yung tama. Si Aaron, tumayo siya sa gitna ng mga tao na patay na at mabuhay. Na kung saan ginawa niya lahat ng paraan, tinakbo niya. Matanda, pero tatakbo. Baka nangadapa-dapa pa yan. Pero tatayo ulit. Kasi bakit? Marami na mga tao nagbiro. Makikita mo, patay yung mga nasa paligid mo. Hinahabol mo. O nakikita mo, habang nandun ka, nakikita mo, natutumba sila. Isa-isa. Pero hinahabol niya. Hinahabol niya. Hanggang sa bandang uli, naabutan niya. At yung plague, o yung sakuna, nahinto. Opo. Tandaan niyo po, wala naman priest ngayon, po. Pero tandaan mo, tayo mga deliverer ng salita ng Panginoon. Binabahagi natin ito sa Acts 26. Babasahin na lang natin ito, tapos na tayo. Ay, isa pa po, tapos na tayo. Acts chapter 26, verse 17. Sabi niyo po dito, delivering the, Acts chapter 26, verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. Acts 26 verse 17 at sa verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ano sinasabi ni Apostol Pablo po dito? Na kung saan siya daw, inutusan siya ng Panginoon para magbahagi sa mga Gentiles. Tayong lahat, inutusan ng Panginoon para magbahagi ng Bible sa iba. Para mabuksan yung mata nila. Na kung saan dati madilim, maliliwanagan. Na kung saan dati nakaisata na sila, padala natin sila sa Panginoon. At magkaroon silang kapatawaran sa mga kasalanan po nila. Nakuha niyo po yun? Tayong lahat, parang si Aaron. Tama yung trabaho ng pastor na kung saan gawa ng paraan para yung mga ibang tao makilala sa Panginoon. Pero hindi nilang trabaho yan. Tama trabaho ng mga membro na magbahagi ng Bible. Pero hindi lang naman sila yun. Yung mga workers, hindi lang sila. Hindi lang trabaho ng young people po yan. Hindi lang ng trabaho ng mga ibang adult lang po yan. Kung ikaw, kilala mo si Kristo, alam mo yung papuntang langit na hindi sa mabuting gawa. Alam mo na yun eh. Hindi ba pwedeng ikaw gawan mo ng paraan para yung ilaw ng salita ng Panginoon mabahagi mo sa iba? Yung ikaw pupunta ka ng langit tapos maki-best friend ka pa. Hindi mo naman sinasabi sa kanya papunta ng langit. Anong klaseng best friend ka? Kukuha niyo po ba yan? Anong klaseng tatay ka? Hindi mo man mabahagi sa anak mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Anong klaseng nanay ka? Anong klaseng kapatid ka? Anong klaseng anak ka? Alam mo yung tatay mo, nanay mo, papunta pa rin sila sa impyerno. Pero hindi mo pa rin binabahagi yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Tandaan niyo po, mga tuturo ng mga bata dito. Yung mga tinuturuan ng bata niya, meron dyan mag-a-attend, minsan mo lang makikita. Tapos di mo sila mag-a-attend nila. Binabahagi niyo ba yung Bible talaga sa akin? Na si Kristo yung tagapagligtas. Mga may huli na yung lahat. Ako, di mo alam, mamamatay na po pala sila. Sabi ng 1 Thessalonians, sa tuloy mo yung babasahin natin. Chapter 2, and verse 4. 1 Thessalonians, chapter 2, and verse 4.
Sabi niya dito, but we are allowed of God to be put in, ano po, nasulat? In trust. Pinagkatiwala daw sa atin. Yung, ano yung gospel? Si Kristo namatay, nilibing, nabuhay kami. Kung sino tumanggap doon sa ginawa ni Kristo, inamin niya na makasalanan siya, pinagsisihan niya yung kasalanan niya, at tumanggap kay Kristo na siya yung tagapagligtas, sila yung pupunta sa langit. Pinagkatiwala yan sa iyong Panginoon. Anong ginagawa mo sa bagay na pinagkatiwala sa iyo? Pinag-iingatan mo. Dapat sinishare niyo. Sinasabi niyo sa iba, yung papuntang langit. Kasi balang araw, hindi mo alam, huli na pala na. Bugod sa po, yung isa sa mga kamag-anak po namin, sa hospital. So, nangyari po, napaginalan niya silang binabahagi na ng Bible. Tapos yung araw rin pala na yun, kung kailan nandun kami, ano po binahagi ng Panginoon siya? Sana nakinig siya. Sana tinagawin si Kristo. Pero sa itsura niya parang wala. Ano nangyari po? Umubos siya ng dugo. Kita namin, kita ko mismo sa mga. Umubo ng dugo. Sabi kayo, dugo. O ano nangyari? Takbo ko doon sa nurse station. Sabi ko, wala naman doktor. Pero after 20 minutes, doon dumating yung doktor. Pagdating doon, ano, i-revive ba natin o hindi? Tanong ko ba yun? I-revive ko. Pagkatapos doon, patay na siya. Hindi nyo alam, nakatayo kayo sa gitna ng buhay. Kapatid. Hindi nyo alam, huli na pala ang lahat. Hindi mo pa binabahagi yung Bible sa mga mahal mo sa buhay. Paano kung bukas na yan? Pastor, huwag naman sana. Paano kung bukas na? Makakaya ba ng damdamin mo ng puso mo na kung saan yung sinasabi mong kapatid mo na yan, magulang mo yan, asawa mo yan, anak mo yan? Kaya ba ng damdamin mo na kung saan alam mo sa sarili mo pag namatay siya, impyerno yung pupuntahan? Kaya ba ng damdamin mo? Tandaan niyo po, hindi mo alam, huli na pala naman. Kawawa po siya. Tuhan niyo na parang, alam niyo na, paano makapunta ng langit. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo. Ayan, kahit John 3:16 lang. Explain niyo lang sa kanila. Kailangan natin magising sa katotohanan. Nakatayo ka sa gitna ng buhay sa kanang mga tata. Huwag mo nang hintayin na huli ng lahat. Tayo po tayo lahat. Sa katotohanan. So, na nakapilit na nga tayo na kayo ng ulo. Alam niyo na kung paano makapunta ng langit balang araw. Gusto po ba tayo sa ating pong buhay Kristyano? Concerned ka pa rin ba talaga sa mga tao sa paligid mo na sinasabi mo mahal mo sila? Bakit di natin ginagawa ng paraan? Pray niyo po yung mga manad sa buhay this Friday, no? Pag-abi na natin sila sa nananap. Paulit-ulit, sabihin niyo sa kanila kung paano makapunta ng langit. Kahit matapos po yung Friday yun, huwag po kayong magsasawa. Na-invite sila sa church, gawa ng paraan. Makakayanan ba ng puso mo? Kung alam mo sa sarili mo, yung mahal mo sa buhay na yan, mamamatay siya, pero alam mo, wala talagang preso sa puso niya. Yung pagtanggap niya, parang wala lang. Kasi walang pagbabagong puso, walang pagbabagong buhay. O, sinabi niya kay Pastor, tinanggap niya na si Kristo. Pero wala talaga. Nakikita niyo wala ng pagbabago. Isang pagpapatunay na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Meron at meron. Napagustuhan na makapag-church ka. Napagustuhan na hanapin yung Panginoon sa buhay mo. Ngayon, kaya ba ng puso mo na ganyan yung mangyayari?
Kristiyano. Kumusta po ba tayo? Nakatayo ka sa gitna ng buhay at mga bata. Pamama tayo, mga mahal mo sa buhay. Ginagawa mo ba natin ang paraan? Para yung mga mahal natin sa buhay makakilala sa Panginoon. Huwag mong hintayin na huli na ang lahat. Yung mga tao sa paligid mo, kumusta po ba? May pakialam po ba tayo? Kung wala na talaga. Hindi po ba natin sila ipatinagin? Sa pamanalangin po tayo, Panginoon, salamat po sa binigay ng mensahe. Sana Lord, na-realize po namin lahat na nakatayo po kami sa gitna ng mga patay. Dapat ma-realize po namin, nagawa na po namin lahat ng paraan para yung mga tao sa paligid namin, anong lalo na yung mga mahal namin sa buhay, makakilala po sila sa inyo bilang sabi po ng tagapagligtas. Huwag na po namin pagpalitan kasi ang baka ba namin hindi namin nare-realize. Huli na po lahat. Huli na po lahat. Nakikita naman namin, nakatayo po kami sa gitna ng patay at ng buhay. Panginoon, dinadalain ko po. Tulungan niyo kong tao kasi nagkaroon po lagi ng burden po dito. Mamaya, Lord, po sila ng mga invitation sa mga pong evangelist program. This Friday, Lord, tulungan niyo po. Marami po mga tao mga po. Tulungan niyo po kami ng mensahe, Lord. Ako sa kami ituro po namin sa mga tao. Makakilala po sila sa inyo. Bilang sa sarili po ng mga kapatid. Panginoon, kailangan po natin, Lord, ang tulong po ninyo. Kaya na pong gumawa ng mirakulo. Marami pong tao, Lord, na kilala po sa inyo. At hindi maging paraan, Lord, na simula na po ng step po nila na makapag-church po at maging po ng tapat po sa inyo. Lord, wala po imposible po sa inyo. Yung job, Lord, natin papaisip sa amin, Lord, na parang walang sa-isa yung ginagawa po namin. Hindi naman sila nakikinig. Pero, Lord, naniniwala ko kung kaya niyo pong hatiin yung dagat, Lord, na imposible. Kaya niyo pong gawin mga iba't ibang bagay, Lord. Panginoon, kung kumilos gumawa sa mga mahal na natin. Ang ginagalan ko sa lilim ng pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, nagkaroon na tayong tawag ko yung ating MC. At po, pag-pray po natin yung after.